Okay, ang date ngayon guys ay November 28 at dumating kanina ang Red Magic 9 Pro. Okay, pinadala to ng Nubia. 19 days pa mula ngayon, i-release ng Nubia yung Red Magic 9 Pro. So maaga nila pinadala para matest ko. Ang gagawin natin ngayon guys ay i-unbox to. Obviously, ngayong araw na to gusto ko nang i-unbox para magamit ko na siya as daily driver. Mapiga ako lahat ng potential ng phone na to, lalong-lalo na yung camera kasi yung camera daw nitong Red Magic 9 Pro ay talagang improved na compared sa mga nagdaang generation. Okay, so makikita ninyo, kakaiba din yung itsura ng box ngayon, wala ng anime, talagang napakasimple na lang, meron naka-emboss na Red Magic branding, tapos 09 generation. So, yun nandito sa atin guys, I believe ito yung pinakamataas na variant, 16,512 gigabytes na Cyclone. Okay, so tanggalin natin yung kanyang plastic. Okay, so pag open, ito yung makikita natin, document sleeve na merong Red Magic na logo. Check natin. So meron tayong SIM ejector pin, meron tayong warranty card. Yan, tapos yung ating hard case. Check natin yung itsura nito. So parang ito ata yung first time guys na talagang fully covered yung likod ng Red Magic gaming phone. Yan, kadalasan may butas sa gitna. Pero actually dito sa gitna, hindi pa rin covered. Pero at least yung buong likod niya ay covered na ngayon. Okay? So ito na ngayon guys, yung ating Red Magic 9 Pro. Tanggalin natin sa box. Wow, ganda guys, oh. Okay, ito na siya guys. Sobrang ganda ng likod. Grabe. Tapos, flat na flat yung camera module niya guys. Ayun, oh. Flat na flat. Grabe. Sobrang ganda. Try nating ilagay yung kanyang hard case. Kung ano magiging itsura niya. Yan. Mas naging glossy syempre, pero mas protected na ngayon. Okay, so tinurn on ko na muna. Lagay muna natin to sa gilid. Check natin yung iba pang laman ng box. So, meron tayong card dito. Yan. Tapos meron mga QR code ng mga social media accounts ng Red Magic. Ito yung ating charging brick na naka-USB-C port na. Tapos yung ating USB-C to USB-C cable. So, basically, yan na yung lahat ng laman nitong Red Magic 9 Pro na box. Okay? So, sa setup ko muna to guys. Ulitin ko ang date ngayon ay November 28. So, gagamitin ko muna to ng ilang araw before ko gawin at i-shoot yung second part ng video na to, which is yung full review. So, ayun guys. Gamitin ko muna. Okay, December 23, 2023 na guys. So, obviously, ilang weeks na rin yung nakalipas mula nung in-unbox ko tong Red Magic 9 Pro at kita nyo naman din sa buko, mas mahaba na ngayon. So, dahil alam na natin yung presyo ng phone na to, mapag-uusapan na natin in full details kung sulit ba talaga tong phone na to, kasama na yung kanyang Antutu score, yung thermals niya, gaming performance, battery performance, at marami pang iba. Pero pag-usapan na muna natin yung presyo. So, meron dalawang variant itong Red Magic 9 Pro. Yung una ay 12 to 56 gigabytes at sleek yung colorway niyan. 38,369 yung presyo. Yung namang Cyclone at Snowfall na 16,512 gigabytes ay 46,719 yung presyo. At if ever lang naman guys na gusto niyo na recommendation ko, doon kayo sa Snowfall. Kasi itong Cyclone maganda naman, okay naman siya. Pero dahil dark at glossy, obvious na obvious yung mga smudges, mga fingerprints. So if ever sa buong video na to may makita kayo, dahil yan, primarily sa kulay niya. Okay, so una nating pag-usapan yung design nitong Red Magic 9 Pro. So unang-una ko nagustuhan dito ay yung pagiging mas simple niya compared sa previous generation kasi mas less yung RGB lights dito. Ang meron na lang RGB lights ay itong Generation 9, yung nakita yung number 9 dito, yung kanyang cooling fan at yung dalawang shoulder triggers. The rest, ganyan na yan. Napakasimple lang. Mas premium, mas mukhang smartphone ngayon compared ng mga nakaraang Red Magic. Dito sa taas, makikita natin yung secondary microphone, yung ating secondary speaker, meron tayong IR blaster at audio jack. Dito naman sa may left side, makikita ninyo yung opening vent para sa cooling fan natin. So, part yan guys ng ICE 13.0 na cooling system nitong Red Magic
9 Pro. So, mula dito guys sa kanyang cooling fan hanggang dito palabas, empty space yan para mas makalabas at makapag-circulate na maayos yung hangin at madaling maapula yung init na ma-generate ng phone ito lalo na kung nag-games tayo. 22,000 RPM na yung speed ng kanyang fan at ito rin yung pinakatahimik so far na cooling fan ng Red Magic. Ito rin ay merong largest vapor chamber plate na sabi nila aabot ng 18 degrees yung lamig kapag naka-enable yung cooling system. Mamaya, try natin yan. Dito naman sa may right side, makikita natin yung dalawang shoulder triggers natin, yung ating volume buttons, power lock button, at yung ating gaming space na switch. So, yung shoulder triggers natin dito guys ay 520Hz pa rin yung sensitivity. At hindi ko lang talaga sure at hindi ko magets kung bakit pinagmamalaki ng Nubia sa kanilang website na yung shoulder triggers daw nitong Red Magic 9 Pro ay 20% yung in-increase. Hindi ko alam kung saan nila compare yun kasi yung 7S Pro at kahit yung 8S Pro 520Hz na yung sensitivity ng shoulder triggers. So, ewan ko lang. Mapansin nyo din na medyo ibinaba nila ng kaunti yung power lock button na sa totoo lang hindi ko talaga nagustuhan kasi hindi natural yung placement kapag nire-rest natin ang ating thumb dito. Ayan, no? Mas lumalampas talaga siya. So, kailangan nating makasanayan yan. Ayan, no? So, kapag ginawa natin ng phone, nandito siya. Mas perfect yung location ng volume up and down buttons para sa power lock button. Pero dahil mas baba, kailangan nating i-adjust pa yung thumb natin. Ngayon, para dun sa mga curious lang kung maganda ba yung haptics nitong Red Magic 9 Pro, yes guys, maganda pa rin kagaya ng mga previous generation. At sa totoo lang, mas nagustuhan ko yung haptics nito compared sa iPhone 15 Pro. Pagdating naman sa quality ng sound na kanyang dual speakers guys, DTS Ultra yan or DTS X Ultra, ito pa rin yung pinakamalakas na dual speakers sa lahat ng phone na nasubukan ko. Sobrang lakas talaga. Nakaka-satisfy kapag nanonood ka or nag-games ka. Hindi ka mabibitin sa max volume, hindi rin distorted or sabog yung quality. At para dun sa mga nagkaplanong gumamit ng Bluetooth earbuds or TWS, compatible po to or may support ito sa aptX, SBC, AAC, at LDAC. Ngayon, pagdating naman sa display, almost same pa rin yung specs sa 8S Pro. 6.8 inches, Full HD+, AMOLED, 2480 by 1116 yung kanya resolution, 120Hz yung max refresh rate natin, 960Hz pa rin yung ating touch sampling rate. Tapos 1600 nits yung max brightness natin dito na talagang improvement compared sa 1300 nits lang na max brightness ng 8S Pro. Protected ng Corning Gorilla Glass 5 yung ating display. At pagdating sa color accuracy, naka-Delta E less than 1 tayo dito. So, ibig sabihin guys ng Delta E less than 1, sobrang accurate na kung ano yung nakikita ng mata natin na kulay, yun na yun yung makikita natin sa display nitong Red Magic 9 Pro. Ngayon, check natin yung kanyang Widevine security level. So, tingnan nyo dito sa DRM info. Ayan. So, makikita ninyo na level 1, yung security level. So, dapat makakapag-play tayo ng mga HD content or full HD content sa mga streaming services kagaya na lang ng Netflix. Pero guys, bakit kaya ganito? Sa playback specification ng Netflix ay standard definition. Bakit kaya ganun? So, try natin i-install lang itong Netflix application. Baka may error lang sa pag-install ko. Okay, so uninstall natin. Install natin ulit. Okay, so after ko ma-reinstall guys, level 3 pa rin dito sa Netflix. Bakit kaya ganun? Para dun sa mga nakabili ng Red Magic 9 Pro, ganito rin ba sa inyo? Paki-check naman, paki-comment dyan sa baba, paki-confirm. Pero if ever naman na hindi niyo masyadong gusto yung default na timpla na kulay nitong Red Magic 9 Pro, pwede kayong pumunta sa display settings dito sa color mode and temperature. Meron tayong tatlong presets, colorful, standard, tsaka soft. Pwede rin natin i-adjust yung kanyang color temperature. Ngayon, pagdating naman sa behavior ng kanyang refresh rate, meron tayong auto, 60, 90, at 120Hz. Pagdating sa battery consumption ng bawat isa sa mga refresh rate option na yan, trinay ko na yan guys at hindi nagkakalayo yung mga SOT na nakuha ko. So, mas maganda i-select nyo na lang palagi yung auto. Ngayon, pagdating sa performance, naka Red Magic OS 9 tayo dito on top of Android 14. Snapdragon 8 Gen 3 yung ating chipset. Yung kanyang RAM ay LPDDR5X at yung kanyang storage ay UFS
4.0. In short, flagship na flagship yung kanyang performance. So pagdating sa Antutu score, nakakuha tayo ng 2,137,800. So malaking patunay ito na talagang sobrang bilis ng phone na to at kahit ano pang application at games iba to natin, kayang-kaya niya. Ngayon, pagdating naman sa thermals guys, tinas ko siya sa game. So naglaro ako dito ng tuloy-tuloy. So makikita ninyo na yung aking starting temperature ay 36.4. Tapos tuloy-tuloy yun, nag-games ako ng medyo mabibigat na mga games. After ng ilang minutes, ang ending temperature natin ay 39.2. So pagdating sa real life usage, okay naman yung kanyang temperature. At tandaan nyo, yung bawat game na nilaro ko sa test na yan ay nakasagad or naka-high performance tayo palagi at yung kanyang GPU or display setting ay palaging naka-high quality. So sagad-sagad talaga yung performance na nakaset. Pero yung ending temperature natin, hindi naman sobrang alarming. Pero ibang usapan na guys sa wildlife stress test. Mas mabigat na test to guys kumpara dun sa mga games na nilaro natin. Tingnan nyo. So makikita ninyo guys, umabot tayo ng 58 degrees. Ang starting temperature natin mas bababa pa, 29 degrees lang guys. Tapos yung nabawas na battery natin ay 23%. In short, sobrang alarming. So naka-high performance pa rin tayo dito at sagad-sagaran yung display setting natin. At noong mga time na to, after nung test, hindi ko talaga mahawakan tong phone na to. Sobrang init. Literal na mapapaso ka. So pagdating sa mga games, hinihinay pa rin tayo guys kasi kahit na mas maganda yung cooling system na nilagay nila dito, mas malakas yung cooling fan, mas maganda yung vapor chamber, huwag niyong kakalimutan, bago yung chipset natin dito. Mabuti sana kung luma pa rin. So in short, hindi pa rin sapat yung cooling system na nailagay nila dito. If ever na ang plano natin gawin dito ay maglaro talaga at mag-open ng napakabigat na mga application. So again, hinay-hinay lang tayo dito. Ngayon, itry naman natin siya sa screencasting. Ang gagamitin natin dito ay itong Gameser T4 Cyclone Pro Multi-Platform Wireless Gamepad. Ang current price ito sa kanilang website ay 2,600 pesos. Pwede ito sa Bluetooth, pwede itong wired, at pwede rin 2.4 GHz na connection para sa low latency na gameplay. Fully customizable to guys, lalo na kung gagamitin natin to sa mga Android phones natin. Pero hindi lang sa phone to pwede rin to sa Nintendo Switch at Xbox. At mas maganda rin yung vibration nito. So try natin. So kapag kinonect natin itong Red Magic 9 Pro sa ating monitor, makikita nyo na magmi-mirror siya agad. Okay na yan, pwede na tayo makapaglaro dito. I-landscape mode lang natin, gawin nating controller yung ating phone. Pwede na yun. Pero kapag in-enable natin yung game space, para na tayong may gaming console. Pwede na natin magamit ngayon yung ating Gameser T4 Cyclone Pro. Pwede tayo mag-select ng game at talagang parang meron na tayong instant console. Napakasarap maglaro dito guys. Gamit yung Red Magic 9 Pro at Gameser T4 Cyclone Pro. Perfect combination talaga sila para ma-enjoy natin yung gameplay. At ang isa pa sa mga napansin ko dito, hindi agad umiinit yung ating Red Magic 9 Pro kapag naka-screencast tayo. Ngayon pagdating guys sa camera, 50 megapixels yung ating main shooter na merong OIS. Yung ating ultra-wide camera ay 50 megapixels din. Meron din siyang macro camera na 2 megapixels. Yung kanyang selfie camera ay 16 megapixels naman. So yung ating selfie camera guys ay under display pa rin. So kapag tinitigan nyo yung display, wala talaga kayong makikitang selfie camera. Pero dahil under display pa rin ang ating selfie camera, makikita ninyo na talagang mas immersive yung ating gameplay, yung ating panonood ng movies dito. As in, walang istorbo, walang itim na bilog sa display. Ngayon, pagdating sa quality ng mga photos, hindi pa rin impressive guys. Pang ano talaga siya, pang 15,000 pesos lang na quality. At understandable yan kasi hindi naman talaga pang mobile photography yung phone na to. So, hindi yan yung tinutukan nila. Pero at least, may magagamit naman tayo. Decent naman yung quality. Okay, ito na yung 1080p selfie video recording ng Red Magic 9 Pro. Ayun yung pinakasagad niya na kaya niyang i-record dito at hindi kayo namamalikmata guys. Talagang ganyan yung selfie niya. Nilinis ko na yan pero dahil under display pa rin, ganyan talaga yung quality. Mas malala pa yan kapag low light yung condition natin. Okay? Comment kayo sa baba ano masasabi niyo sa quality. Ngayon, pagdating naman sa battery, 6,500 mAh yung capacity natin. So, napakalaki talaga niyan. Tapos, 80 watts yung kanyang charging speed. At good news, para dun sa mga maglalaro habang naka-charge tong phone na to, meron tong charge
separation para mabawasan yung pag-init ng phone habang naglalaro tayo. Ngayon, ito yung pinakamalaking SOT na nakuha natin sa PC Mart. 10 hours and 15 minutes lang at sobrang liit niyan para sa isang 6,500 mAh na capacity. Pero ang setting natin yan ay naka-auto, yung ating refresh rate at 50% yung ating brightness. So, kailangan pa rin talaga ng optimization sa bagong chipset na nandito sa phone na to. At kahit ilagay nyo pa guys sa 60Hz, halos ganito pa rin yung SOT na makukuha ninyo. So, hindi pa rin talaga maganda yung battery performance ng phone na to kahit panilakihan nila yung battery capacity. Pero pagdating naman sa charging, 13 to 100%, 36 minutes ko lang na charge yung phone na to. Sobrang bilis talaga. Okay, so pag-usapan natin, sulit ba tong phone na to? Itong Red Magic 9 Pro. Comment kayo dyan sa baba kung bibili nyo ba to o hindi at bakit. Ngayon, kung ako naman guys yung tatanungin ninyo, if ever lang na naka 8S Pro ka na ngayon, dyan ka na muna. Tsaka ka na mag-upgrade. Siguro yung susunod dito sa 9 Pro, pwede pa. Sana lang talaga magkaroon pa ng mga software update para gumanda pa yung battery performance at kahit pa yung thermals ng phone na to. Pero sa ngayon kasi, kagaya nung nakita nyo kanina, medyo alarming talaga, hindi pala medyo, alarming talaga yung heat na na-generate ng phone ito dun sa sobrang bigat na application. Tapos yung battery or SOT na nakuha natin dito, sobrang baba din, 10 hours lang. So yun yung mga drawbacks ninyo kapag bibili niyo yung phone na to. Pero kung hindi naman masyadong bothering sa inyo, yung mga bagay na yon, battery performance, yung thermals, okay na to. Hindi naman sama yung presyo para sa specs niya. So yun na guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.